nagsimulan ng malakas na pagbuhos ng ulan sa bansa nitong nagdaang linggo. Isa sa ang Santa Cruz, Laguna sa mga bayang Binayo ng sungit ng panahon. Makalipas nga mga pag-ulan, libo-libong mga pamilya sa halos 7 barangay ng Santa Cruz ang hanggang sa ngayon nakalubog pa rin sa maladagat na tubig baha. At matapos ang halos 1 linggong pagbuhos ng ulan, ang karaniwang gamit ng kalsada at paa para sa transportasyon ay pansamantalang pinalitan nito. Bangka at bota sa lampastaong tubig baha. Bayan ng Santa Cruz, Laguna, kamusta na kaya? Ika-12 ng Agosto, tanghaling tapat, nagpunta ang mga kapatiran mula sa ADRA at Hope Channel Philippines sa bayan ng Santa Cruz, Laguna upang bisitahin at alamin ang kalagayan ng mga taong nasalanta ng malakas na pag-ulan na dala ng hanging habagat noong nagdaang linggo. Sakay sa 3 bangka, magkakahiwalay na binaybay ng mga kapatiran ang 7 purok ng bayan na lubhang apektado ng baha. Dala ang mga survey forms para mag-assess ng bilang ng mga taong aabutan ng tulong. Makikita ang kahirapang nararanasan ng mga mamamayan dito, dulot ng sakunang na umapaw sa kanilang bayan. Nagmistulang may kanya-kanyang mga swimming pool ang mga bahay dito. Subalit marami pa rin sa kanila ang hindi nagsilikas at doon na lamang nagsitigil sa kanilang mga bubungan. Nagsimula sa hanggang tuhod hanggang sa umabot na ng halos lampas tao ang tubig baha sa ilang purok dito sa Santa Cruz kung saan ay mararamdaman ang kanilang mga daing at mga panawagan ng tulong mula sa barangay hanggang sa kanilang munisipyo. Mayroong ilang mga residente ang makikitang nagsisilikas ng kanilang mga kagamitan at kanilang mga pamilya sakay ng bangka dahilan nga sa pagkakalubog na ng kanilang mga bahay. Dito ay makikita natin ang iba't ibang pagkakagawa nila ng mga bangka nilang ginagamit pantawid, paruot parito sa ibabaw ng baha. Sa kabila ng pagkasira ng kanilang mga gamit pangkabuhayan, nananatili pa rin silang nakangiti at nagagawa pa rin nilang magsaya. Isa si Mang Godofredo Dagos, isang welder at tricycle driver sa mga nakapanayam ko, patungkol sa dagok na kanyang naranasan sa pangyayaring ito. Nako, wala na ho kami pag-asa at wala naman ho kami malilipatan kundi kami nagtitiis na lang sa aming bubungan. Yun na lang ho, talagang wala naman ho kami karapatan para kami lumipat at wala naman kaming kakayahan. Pag-asa ba? Ay, siguro naman hindi naman tayo pababayaan nasa itaas Maraming salamat po. Salamat po. Dahilan nga sa pagkawala ng kanilang mga pinagkakakitaan, wala na rin silang pag-asa pang makalikas sa kanilang mga lubog na bahay. Umaasa na lang sila sa kanilang sariling kakayanan dahil nawalan na di umano sila ng tiwala sa pagtulong ng kanilang lokal na pamahalaan. Ang mga batang ito, inaaliw ang mga sarili sa paglalangoy at pagsisisid sa tubig baha. Di alintana ng kanilang mga murang katawan ang panganib ng mga sakit na maaaring dumapo sa kanila. Si tatay, ginawang floating ang kanyang higaan, naging literal ang salitang waterbed para sa kanya. Lahat ng mga gamit nila ay halos nakataas na sa kanilang mga kisame, katulad na lang sa bahay ni Mang Diosdado Canal at kahit pusa naghahanap ng mas ligtas na lugar sa mga bubungan. Si Tatay Rofo Pido naman mula sa Santo Angel Central ay nagsabing hirap na sila sa kanilang kalagayan at di man lamang makapaghanap buhay dahil nga sa baha. Ngunit patungkol sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, panalangin pa din, ayon sa kanya ang kanyang sandigan. Ano pong masasabi niyo po sa baha na inyo pong nararanasan ngayon? Masasabi wala, talamak na kaya hindi makapaghanap buhay Ano pong pag-asa ang inyo pong nakikita mula sa Panginoon sa darating na mga araw? Ewan ko ba, baka darating na araw, ganito pa rin mangyayari. Kayo po ba ay naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon? Siyempre. Lahat naman pag doon, laging yun ng Ano po sa palagay nyo? Opo, ano po ang sa palagay nyo ang magagawa niya para sa inyong kapakanan? Para kayo magagawa hanggang sa tayo, dumalangin na lang. Kasi,
ang Diyos naman eh, ando lang ang awa eh. Nasa tao ang gawa eh. Yun naman, ano ko. Hanggang manalangin na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nasa Diyos ang awa at nasa taong gawa, dagdag pa niya. Tanging pananampalataya na lang sa Panginoon ang kanilang sandigan na makaraos sa pagsubok na kanilang dinaranas ngayon. Matapos ang halos 6 na oras na pagbabaybay at pagbisita mula sa munisipyo ng Alalawigan ng Santa Cruz, Laguna upang tanghayan ang kalagayan ng mga mamamayan dito, napag-alaman namin na ang mga nasalanta ng baha pamula sa tuhod hanggang sa halos lampas tao ay nanawagan na maabutan sila ng mga tulong. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihirap sa pagsubok na nadanas, nananatili pa rin silang nakangiti, positibo at may pag-asa sa Diyos. Ako po si Misty Bontile para sa Hope Channel Philippines.